Tulong. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay magsitayo mga kapatid at ating pong i-celebrate ang presence ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay muling binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang siya po ay ating purihin, upang siya po ay ating paglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. God is great and He is worthy to be praised. Wala na pong ibang karapat dapat na purihin at sambahin. Wala nang ibang karapat dapat pang itaas sapagkat tanging ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang ang Diyos na dakila, Diyos magpakailanman, Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Siya mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo naririto. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on church, dapat sama-sama natin ipagdiwang ang kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. Wala pa siya katapat. Wala pa siya katulad, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. At ang Diyos, mga kapatid, naghahanap ng mga tunay na mananamba. Sabik na sabik po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating matatapat na pagpupuri sa Kanya. Sa buong sanlinggo, patuloy at walang sawa po na tayo iningatan ng ating Panginoon. Wala po tayong may gaganti o kayang ibayad sa ating Panginoon, kundi ang ating living sacrifice, mga kapatid. Itong ating pong katawan, itong pong ating sarili, yaman ang Diyos, mga kapatid. Hindi po siya nagkulang sa atin. Siya po yung patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya sa araw nito, nararapat lamang na ibalik natin, mga kapatid, ang kapurihan sa ating dakilang Diyos. One more time, ating luwalitin, purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Ikaw, Panginoon, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, at ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa mga sandaling ito. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Lord, muli samahan niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Aliwin niyo po ang aming mga kaluluwa. Panginoon, ikaw lamang ang kayang magkapagbibigay sa atin ng kagalakan. Ikaw lamang magkapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, hallelujah, sa araw na ito. At samantalang patuloy po namin, Panginoon, dinggin ang iyong mga salita. Nawa, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso at isipan. Nawa, kami po ay lisanin namin ang dako nito, Panginoon, na may panibagong kalakasan na nagbumula sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. One more time, let us worship the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. At kamayan niyo muna ang inyong mga katabi. Sabihin niyo, peace be with you. Hallelujah. Wala nang po ang kaaway, ang kapayapaan, mga kapatid, narito na sa bahay ng ating Panginoon. Kaya i-enjoy po natin, mga kapatid, ang kanyang presensya sa mga sandaling ito. Nais ko po, mga kapatid, makaupo na po kayo sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat po. Talagang kumbaga sa medyo hindi po outnumber ang mga bata. Napakarami mga bata. Yan advantage, mga kapatid, kapag maraming mga anak. Kahit nga, may maraming mga apo. Kasi kapag kay maraming anak at maraming apo, ay talagang meron ng isang kongregasyon. Hallelujah. Amen. At salamat po, mga kapatid, na kayo naging matagumpay sa pangalan ng Panginoon dahil kayo nakarating sa bahay ng Panginoon. Amen. Yan po ang malaking pasasalamat kapag tayo po ay nakarating sa bahay ng Panginoon. Kayo po ay nagtagumpay. Hindi po nanaig ang kaaway sa ating buhay dahil nakarating tayo sa bahay ng ating Panginoon. Praise God. Well, ngayon po, mga kapatid, ay unang linggo ng buwan ng Disyembre. Hallelujah! Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na meron pong regalo ang Panginoon? Meron po siyang ibibigay sa atin? I-claim na po natin, mga kapatid, para sumaya naman yung ating Christmas. Hallelujah! Amen! Wala namang bayad mga harap, ano? Wala namang bayad. Sabi nga, so speak kind word does not hurt the tongue. Hindi naman wala namang nawala sa atin kapag i-declare natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Glory to God. Everybody say praise the Lord. Amen. Gusto ko po mga kapatid, dalhin ang mensahe ng Panginoon. Ito po ay pinamagatang ang paninindigan sa Panginoon. Palakpakan po natin mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, ang Psalms 91, mga kapatid, ito ay talagang kung ang gusto po natin proteksyon sa ating buhay, kasi may nangyari na po mga kapatid, nung kalakasan ng labanan, isang sundalo, mga kapatid, ito po ang kanyang weapon, Psalms 91. Pagbaril sa kanya mga kapatid, hindi tumagos sa kanyang dibdib dahil ang New Testament nandito. Kasamantalang nire-recite niya ang Psalms 91. Kaya napaka-powerful na salita ng Diyos itong Psalms 91, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hanggang sa mga oras na ito, very powerful pa rin po ang salita ng Diyos. At sa totoo lang, naranasan ko rin po mga kapatid, napakabisa ang chapter na ito. Dahil ito po, siya po ang nagligtas sa buhay ko. Palagpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Psalms 91, verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Wow! Siyang tumatahan sa lihim na dako. At pag sinabing lihim na dako, mga kapatid, secret place. Sa mga anak ng Diyos, ang secret place, kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, yan po ang secret place, mga kapatid. Kapag ikaw ay tumawag sa ating Panginoon, yan po ang lihim na dako. At kung ikaw ay nananalangin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Wow! Amen. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Hindi ka pwedeng galawin, mga kapatid. Walang kapangyarihan ng kadiliman na magtagumpay laban sa iyo. Why? Romans chapter 8 verse 35. Rather, if God be for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31, rather. Romans chapter 8 verse 31. If God be for us, who can be against us? Everybody say praise the Lord. Kapag tayo po, mga kapatid, ay tumatahan sa lilim ng ating Panginoon, wow! Anong mangyayari, mga kapatid? Verse 2, ang sabi doon, And I say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Hallelujah! At aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking katibayan, ang Diyos ko na siya aking tinitiwalaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. Siya po ang ating pong kanlungan. Hallelujah. Sa Israel, mga kapatid, meron tinatawag na 5 cities of refuge. Na kapag ka ang isang salarin, mga kapatid, siya po ay makapasok sa isa sa syudad na ito, protected po siya. Hindi po siya pwedeng galawin. Amen? Amen. Hallelujah. So, ang sabi ng Biblia, doon po sa naninindigan sa Panginoon, ang sabi niya, aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking katibayan. Hindi mo, mga kapatid, hindi mo kahit anong puwersa ng sandata, mga kapatid, hindi kayang wasakin ang kanlungan ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Katulad, mga kapatid, ng Israel. Ang Israel, maliit na bansa lamang. Mga kapatid, talagang pinapaulanan ng missiles. Pero ang proteksyon ng Panginoon, ang kanlungan ng Panginoon, dahil ang Diyos na kanilang tinitiwalaan, siya rin po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Kaya sinabi ko sa inyo, kapag tayo po ay nasa lilim ng kataas-taasan ng makapangyarihan sa lahat, hindi
po tayo kayang galawin, mga kapatid, ng anumang pwersa ng kadiliman. Dahil ang sabi ng verse 3, mga kapatid, I will cover thee with his feathers. Wow! Tatakpan niya tayo. Amen. Ng kanyang mga, sabi niya, and I will say, the Lord is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee. Ito na. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Amen. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng mga maninilo at sa mga mapabuksang salot. Amen. At kanyang atakpan ka ng kanyang mga bagwis. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Wow! Hindi ba, mga kapatid, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon? Hanggang ngayon, iningatan pa rin tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, nakakapagpuri pa rin tayo. Dahil yan sa pag-iingat ng ating Panginoon. Huwag po tayong maging palalo, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo ingatan ng Panginoon, such to say, maraming mga tao na sa araw na ito, wala na, hindi nagising, mga kapatid. Wala nang pagkakataon upang mag-worship sa ating Panginoon. Ngunit sa ganang ating mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, nanganganlog po tayo sa ilalim ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, katulad po, mga kapatid, ng manok o ng agila, or rather, sabihin na natin kapag may ulan, amen, ang inahing manok, mga kapatid, protected yan kanyang mga sisiw. Tayo po ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Hindi kailanman nasisira. Hindi kailanman, mga kapatid. Anong kayang gibain ng anumang unos o ng malakas na hangin. Dahil ang kahintulad noon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Habang mga pumailang lang ang agila, mga kapatid, doon naman nakikita ang kagandahan ng kanyang mga pakpak. Hallelujah! Samantalang sinasalubong niya ang malakas na unos. Amen. Ganyan po, mga kapatid, kapag tayo ay nasa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin mga magkano ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. At ang sabi ng Bible, ito napakaganda, mga kapatid, pagka ito po ay talagang lasapin natin ang bawat verses ng Psalms 91, mga kapatid, talagang mabibless po tayo sa ating Panginoon. Dahil kailanman ay hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, hindi ka, mga kapatid, ni isang idlap. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa iyo upang makaingatan. Upang ikaw ay proteksyonan, mga kapatid. Palakpakan natin mga sa ating Panginoon. Hallelujah. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be the shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flight by day, nor for the pestilence that walketh in darkness. At grabe, mga kapatid, dahil sa ikay nanganganlog sa presensya ng ating Panginoon, sabi nga, hindi ka matatakot sa kakilabutan ng gabi o sa panahon na humihilagpos kung araw. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, hindi katulad sa panahon natin ngayon na high-tech na talaga. Ang mga sandata, mayroon ng nuclear, mayroon ng missile, kung ano-ano pa. Pero dati-dati, once upon a time, mga kapatid, ang labanan ay sa pamamagitan ng pana at tabak. Hallelujah! At kaya nga si Saul, mga kapatid, na-timingan, na-jackpatan, yung kaaway, mga kapatid, nagpakawala ng kanyang pana. Nako, hindi naman intensyon ng kaaway, mga kapatid, na ang hari pa ang matamaan. Nung pumihilagpos ang pana, mga kapatid, si King Saul ang natamaan. Bakit siya tinamaan, mga kapatid? Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon wala na kay Saul. Amen. Hindi kasi siya naging masunurin sa utos ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Prophet Samuel, mga kapatid, to obey is better than sacrifice.
Hallelujah! Kaya nung siya po mga kapatid ay hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon, ano po ang nangyari sa kanya? Ang kaharian ay kinuha sa kanya at hindi man sinasadya. Humilagpos ang pana mga kapatid at talagang tinamaan si King Saul. Kaya hindi ka matatakot sa kakilabutan ng gabi. O sa pana man na humilagpos kong araw. Dahil sa kasamaang dumarating at sa mga kasamaang dumarating ni dahil sa pagdibaaman na sumisira sa katanghalian tapat. Grabe mga kapatid, ito na sa next verse. Thousand shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Talaga. Isang libong mabubuwal sa iyong siping, sa iyong tabi, mga kapag 10,000. Ito, siping, 10,000 sa iyong kanan, pero ang kahima-himala mga kapatid, ang sabi sa next verse, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only thine eyes shalt thou see, and behold the reward of the wicked. Kaya mabubuwal ang 1,000 sa iyong tabi at 10,000 naman sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ang proteksyon ng ating Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan natin siya mga kapatid. Kailangan i-appreciate natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon mga kapatid kapag ang kanyang mga anak, ang kanyang mga himalat kababalaghan, ang kanyang mga kahangahan ng gawa mga kapatid, minamagnify natin siya, ina-appreciate natin siya. Natutuwa ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Napakaraming kaalaman. Namamatay mga kapatid, ngunit hindi lalapit sa iyo. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Amen. Mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Kaya huwag tayong may ganti sa masama, laban sa masama, kundi daigin natin ang masama sa mabuti. Dahil iyong makikita, kapag ka gumanti ang Panginoon, makikita mo sa iyong mga mata kung paano kumikilos ang Diyos. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Amen. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Ito na ang personal experience ko po mga kapatid, ang anghel ng Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang ng Diyos. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, walang anumang mangyayaring kasamaan sa iyo o anumang salot na lalapit ka sa iyong tolda. Sapagkat, anong sabi ng banal? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? For he shall give thee thy angels to charge over thee, to keep thee in all thy ways. Siya'y magpipili ng kanyang mga anghel upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanyang hawakan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ang iyong paa sa isang bato. Yan ang experience ko po. Kung papaano mga kapatid, nakapasok ako sa loob, nawala na akong malay, na kung saan may paikot-ikot pa. Pero thank God, sabi niya, ipapadala niya ang kanyang anghel upang ikaw ay alalayan sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. 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 Yan ang language mga kapatid kapag tayo po ay nasa panig ng ating Panginoon dahil magbibilin ang Panginoon ng kanyang mga anghel in charge sa iyo. Ingatan ka sa lahat ng iyong mga paglakad. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Let us worship the name of the Lord. Hallelujah! Then the following verses mga kapatid sinasabi, and thou shalt tread upon lion and other the young lion and the dragon shall thou trample at their feet, because he has set his love upon me. Therefore I will deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Woo! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
Grabe ano kapag ka, mga kapatid, back up ka ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, iyo ikang yayapakan ang leyon at ang ulupong, ang batang leyon at ang ahas ay iyong yuyurakan ng iyong mga paa. Kapag nasa iyong Panginoon, kapag back up ka ng Panginoon, there were three, sabi na sa Mark chapter 16, mga kapatid, 15 hanggang kababa, mga kapatid, sinasabi, and thou shalt tread upon a serpent, and it shall drink any deadly thing, it shall not hurt you. Praise God. Kapag proteksyonan ka ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Palagpagan po natin ang ating nakilang Diyos. Hallelujah. Amen. At ang kagandahan nito, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil nakilala natin mismo ang the most personal and exalted name of God. Iyan po ang advantage sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi natin siya, mga kapatid, of course, maraming compound names at saka mga titles ang ating Panginoon. Pero hindi sapat, mga kapatid, na malaman natin ang mga compound names at titles katulad ng Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Kailangan malalaman po natin ang the most personal and exalted name of God. Hallelujah! Dahil ang pangalan ng Panginoon sa Old Testament is sacred. Hindi po, mga kapatid, ipinahayag. Ang sabi po sa Micah chapter 2, chapter 5, verse 2, and that day, there will be one name. Amen! Everybody say praise the Lord. Darating ikang panahon na magkaroon ng isang pangalan. And thank God dahil sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation. Neither is there salvation than any other name, for there is none other name given among men whereby we must be saved. Tayo yun, mga kapatid, nakilala, tinanggap natin ang pangalan ng ating Panginoon. Maya-maya, hallelujah, abangan natin kung ano ang privilege at advantage doon sa nakakilala sa pangalan ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. And at the name of Jesus, the Bible says, every knee shall bow of things in heaven and things under the earth. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Sino ang luluhod? Hindi lamang ang sangkalagitan. Amen. Lahat ng tuhod ko may tuhod sa sangkalagitan. Ano ang sabi ng Biblia? Are you following with me? Amen. Are you still with me? Amen. Hallelujah. Kung may mga tuhod man sa kalagitan, take note, luluhod pa rin yan. Kanino? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At pinaputusan lahat ng dila. Lahat ng dila kailangan magpahayag. Ano ang kanyang ipahahayag? Na wala ng ibang dakila. Wala ng hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Tanging iisa lamang. Hallelujah! Ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, the most personal and exalted name of God. Kaya walang kaduda-duda, nakasalalay ang kaligtasan. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Sa ibang pangalan, wala nang kaligtasan. Amen. Everybody say amen! Amen! Dahil tanging sa pangalan lamang ni Jesus nakasalalay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Amen. For he shall set his love upon me. Therefore, I will deliver him. I will honor him. At sa sunod na praise, mga kapatid, napakaganda. Because I will honor him, I will deliver him because he hath known my name. Kaya yun sinasabi ko sa iyo. Anong privileges natin?
Ano po mga kapatid ang mga pribilehyo para sa atin? Alam naman po natin mga kapatid na wala nang ibang kaligtasan at wala nang kapatawaran. Wala nang ibang pangalan para sa kapatawaran ng mga kasalanan mga kapatid maliban sa pangalan na Jesus. Kaya na tinanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan when we baptize in the name of Jesus Christ for the remission of our sins. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat kanyang inilalaga, kanyang inilalaga ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Akin siyang nililigtas, akin siyang pararangalan, at akin siyang itataas. Hallelujah. Amen. 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 Hindi tayo kawawa. Dahil tayo mga kapatid, ang mga taong nag-cherish sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil iningatan mo ang aking pangalan, naalaman mo ika ang aking pangalan, itataas kita. Iingatan kita. Amen! Amen. Hallelujah! Kaya yung advantage, maraming blessings sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon kapag sabi nga, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him, I will set Him on high, because He has known my name. Ito pa ang another privilege. Ang sabi ko ng susunod na verses mga kapatid, ang sabi roon, nung maalaman mo ang kanyang pangalan, ito na ang privilege ng bawat isa na nakakaalam sa pangalan ng Panginoon. He shall call upon me. Everybody say, He shall call upon me. He shall call about me. Wow! Siya'y tatawag sa akin. Ang response ng Panginoon, ako'y sasagot sa iyo. Amen. Hallelujah! Woo! Sasagot ang Panginoon. He shall call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. Oh, kaya mga kapatid, dapat huwag po tayong matakot o mag-aalinlangan. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panahon ng kabagabagan, hindi mga kapatid binigyan sa kanyang kalaman. Sa panahon na kung saan nandyan ka sa kapagsubukan, nandyan ka sa mga iyong mga pinagdaanan sa buhay, hindi ibig sabihin mga kapatid na tutulog ang Diyos at hindi niya nalalaman at hindi niya nakikita ang iyong kalagayan. Alam ng Diyos yan. At ang pangako niya doon sa nagmamahal sa kanyang pangalan, I will be with him and trouble. I will deliver him and honor him. At ang napakaganda pa sa susunod na verse, second to the last verse mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, with long life, everybody say praise the Lord. With long life, will I satisfy him. Amen. Grabe. Napakaganda ang programa. Napakaganda po ang plano ng ating Panginoon doon sa nagmamahal sa Kanya. Ang lahat na nagmamahal, masabing praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sabi ng Panginoon, He shall call upon me. I will answer him. I will deliver him. I will be with him in trouble. I will, sabi ka doon, I will be with him. Sabi niya, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Kaya sabi, sasagutin. Ikaw tatawag sa akin, sasagutin kita. At iyo ako sa panahon ng kabagabagan. Aking ililigtas ka. Aking bibigyan ka. Bubusugin ka. Everybody say, bubusugin ka. Ng mahabang buhay. At aking ipakikita sa iyo ang aking pagliligtas. Bakit tayo nagulihanan? Bakit tayo matatakot? Kung ang Panginoon naman mga kapatid ay nasa atin. Everybody say praise the Lord. Amen. When Christ and my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Kaya nga ang mga disipulo, mga kapatid, nung nakita na ang ating Panginoon, akala lang multo dahil naglalakad sa tubig.
Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Yung sabi ng Pedro, is it you, Lord? Yes, I am. Come. Lumakad siya mga kapatid sa tubig. At nang dumating po ang napakalakas na unos at bagyo mga kapatid, andoon natutulog ang Panginoon, balisang-balisa. Nagugulumihanan ang mga disipulo. Pero palibhasay, nandoon mga kapatid sa vessel, doon sa sasakyan, ang ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Napakalakas ang unos, halos mamamatay na ang mga nakalulan mga kapatid. Yet, ang Panginoon natutulog. Anong message na gusto ipaabot parating ng Panginoon sa atin mga kapatid? Kapag nasa atin ang Panginoon, wala tayong anumang katatakutan. Hindi tayo mababalisa mga kapatid. Dahil kapag nasa atin ang Panginoon, we are safe and secure. Everybody say praise the Lord! Amen! Hallelujah! Kaya, patuloy tayo na maninindigan sa Panginoon. Dahil ang ating pag-asa, ang ating kinabukasan ay tanging nakasalalay lamang sa Kanya. In fact, sinabi ng banal na kasulatan in John chapter 15, I am the branch, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same shall bring forth much fruit. For without me, he can do nothing. Everybody say, without me, he can do nothing. Wala na talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Pero kung nasa atin ang ating Panginoon, mga kapatid, yun ang sinasabi sa Psalm chapter 1, na blessed is the man that walketh not the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord. Then sa preceding verses, mga kapatid, and his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, but whatsoever he doeth shall prosper. Everybody say praise the Lord! Napakaganda kung tayo po mga kapatid nakakonect sa ating Panginoon. Tayo po mga kapatid ay nakaugnay sa ating Panginoon. Siya ang puno, tayo ang sanga. Sa makatuwid, tayo'y magbubunga. Tayo po mga kapatid ay giginhawa. Pangako ng Panginoon yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. I conclude now my message. Kaya bakit pa tayo magkaka-interest mga kapatid o managhilig sa mga taong nasa labas? Sa mga hindi manampalataya. Kahit man humaba ang kanilang buhay, kahit man gumanda ang kanilang buhay, pero ang sabi ng Panginoon, magaling pa rin ang mga nangatatakot sa akin. Amen. Magaling pa rin. Kaya blessed po tayo. Blessed po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya patuloy po tayo manindigan sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayaw po tayo lang.